Sumari mo ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagmumula kay Abay Hawwa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat mo ng inaabot ng pangangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawwa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawwa. Ngayon po ay August 28, 2025 at ngayon pa po alas 4:23 ng hapon. Dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, dito po sa Facebook Live, alas 4:30 ng hapon. Lunes hanggang Sabado po yun. Sa magbiyayang pakinig po sa bawat isa. Gawin po ni Abay Hawwa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng abutin ng pangaral. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, konting kalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pong paksa, hinggil po doon sa Juan 14:15 hanggang 18. At ang babasahin mo na lamang po yung 18, hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Babalik ako sa inyo. At muli nating pasalamatan si Abay Hawwa sa pagkakataon sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa hapon po ito. Lalong-lalo na dun sa mga kapatid sa kapulungan. At ganoon din man ang ating mga mahal sa buhay. Sa mga hindi ko mananampalataya, siyempre tayo po ay nananalangin na sila man ay tawagin, mabuksan ang kanilang kaisipan upang makilala nila si Abay Hawwa. So muli po, sa ating pong gagawing pag-aaral, ang kalooban ni Abay Hawwa ang siyang mangyari. Magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sebastian Juarez, Lisa Indinibli Corsiga, Fortunato Juarez, Carlo Rol, Melchor Pasis, Sister Shirley Reverisa, Sebastian Juarez, Brad Edmundo Umali. Ayan. Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Lori Calderon, Sister Chris de la Cruzquin, magandang hapon. Joel Suela, so yung ating paksa regarding doon sa banal na espiritu, marami yung tao na hanggang sa ngayon wala pa rin silang banal na espiritu. Ibig sabihin lamang hanggat ang tao ko walang banal na espiritu, ibig sabihin nasa laman siya. Wala siyang nauunawa hinggil doon sa espiritu. Paano yun, Brad? Kasi
Ang daming nanonood eh. Oo. Nakita ko nga ho dun sa aking sa Facebook dashboard eh, almost 36,000 sa loob ng 28 araw. Sabi ko, pambihira mo ha. Kaya kung mapapansin gobyerno, sa loob ng 28 araw, merong nanonood na ganun karami, ano? 36,000, 46,000. Ang tanong, nasaan yun? Nasaan yung mga nanood na yun? Ano? Maaring nanood lang. Ganun naman ho talaga. Parang nangyari din naman ho sa atin eh. Kung titingnan natin, kailan lang ba natin nakilala si Abay Hawa, kailan lang siya nagpakilala. So, wala na rin pinagkaiba kung halimbawa ho, ikaw ay tagapanood lang at hindi ka naman tagasunod. Nasa laman ka pa rin. Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Brad Noli Tungkua, Sister Ging Macar, Sisi Munyoso, Jen L. Juarez, Brad Rodelio Nava, magandang gabi sa iyo. Maganda pagka medyo maaga-aga ho yung ating mga binabati. Isama na ho natin yung mga, kung nandito si Brad Wilfredo Bedes, si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Lagi ho silang nanonood, nasa probinsya kasi sila, yung mag-asawa na magulang ni Brad Wilfredo Bedes. Araw-araw ho yun. Sister Vivian Bando Humana, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng mga naandyan sa Israel na baka naman nakakapakinig, nakakapanood. Magandang hapon po. Bali, umaga pa lang yata din sa inyo. So, alas 4:30 na. Tuloy na natin, no? So, doon sa Juan 14:26, yung aking binasa kahapon, sabi niya, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipadadal ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Doon tayo ay mamulat dito sa mundong ito. Wala ni isa sa atin na may kilala kay Abay Hawa. Wala kahit isa sa atin. Kasi nabuhay tayo, kalimitan ho dito sa mga kapatid natin, ay nabuhay tayo bilang isang Katoliko. Kasi yun yung ating nakalis na nagkaroon na lamang ng iba-ibang relihiyon pagdating na nung panahon na siguro nagkaisip na may mga nanligaw na. Kasi yung iba, ipinapain yung mga kababaihan nila para doon sa mga kalalakihan na nasa reliyong Katolisismo. So, sa madalit sabi, ang reliyon ay naging bahagi ng sinasabi nilang pananampalataya, pero ang totoo ay lahat ng reliyon ay makalaman, makamundo. Ang tawag po ng kasulatan dyan ay Satanas, Diablo, tao. Yan ang mga taguri na lately lang natin naiintindihan sapagkat meron ng nagturo na banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yon ay nananahan individually. Individually hindi by group. Nakatulad nung sinasabi ng mga reliyon na pagka ikaw pumasok ka dito sa aming reliyon, aliligtas ka niya. Kahit na ikaw ay nasa kapulungan at wala ang banal na espiritu sa iyo, hindi ka rin maliligtas. Masakit pakinggan yon,
Lalo na, siyempre pagka ikaw ay merong banal na espiritu, may pakikipag-ugnayan ka sa lahat sa bawat isa. Pero kung ikaw ay nananatiling nag-iisa, kung ano lang, manunood ka lang, makikinig ka lang, nananatili kang mag-isa, wala kang nakakausap, may isa doon sa mga kapatid, walang komunikasyon ng bawat isa, medyo nakalulungkot mang sabihin at medyo masakit sa pandinig, ang tawag ko dyan ay makamundo o nasa laman. Sinasabi ho natin yung katotohanan at hindi dahil, kasi nga sa relihiyon, parang kang isang salesman or isang ahente na napaka mabulaklak na dila para lang kapasukin mo yung mga tao. Dito ho, kahit nasa kapulungan ka, hindi ka rin maliligtas sa kasalanan. Kasi ang kaligtasan ay sa kasalanan. Ang pagliligtas ni Abay Hawa ay maligtas tayo sa kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Hindi na tayo magkaroon ng kasalanan. No. Kasi ewan ko kung inyong natatandaan, sabi doon sa Santiago 3:13, sabi niya, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag niyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Yan, tingnan niyo 15. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Sa dalawa lang, either na ikaw ay isang makamundo, laman, dyablo, ibig sabihin, wala kang banal na espiritu. Bakit? 16, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit, pagkamakasarili. Yung sinasabi natin, na nasa kapulungan ka nga, pero mihay, liho, dun sa mga kapatiran, sa kapatid, o nagkakaroon lamang tayo ng, sabi nga ho, ay pagkakatipon, makikita lang natin yung mga pangalan, pero meron bang komunikasyon na may pag-uusap man lang, pumustahan? Di ba? So kung wala, ay tinuturing ka ng salita ni Abay Hawa na isa kang makamundo. Kasi makasarili, sabi niya. Ulitin ko. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo, mula ito sa dyablo. So, sinonimo na yung salitang laman, lupa, makamundo, dyablo, satanas, tao, isa kahulugan nun na, isa. At hindi sa banal na espiritu. Bakit? Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin siya sa kapayapaan. Di ba tinalakay natin yung mapagpayapa, yung pala pangangaral. Ang ibig sabihin nun, mahinahon, masunurin, puno ng awa. Ito, pag hindi na natin nakikita sa ating sarili, wala kang awa. Hindi mo alam, meron kang kapwa. Pero kung ikaw naman din, meron kang kapwa at meron kang awa, ibig sabihin, nasa iyo yung banal na espiritu. May pag-ibig ka, yung bunga ng banal na espiritu, o bunga ng espiritu ay nasa iyo. Kasi may awa ka Pero kung makasarili ka at wala kang iniisip, kundi sarili lang,
Kaya ako nasabi kanina dun sa ating panimula, may 36,000 na nakapanood sa loob ng 28 araw. Dami. 36,000. Pero ilan ho doon? Neho, Neha. Bro, Brad, sis, kumusta? Di ba? Sa nasa inyong fellowship o yung salitang kapulungan. Nasanay tayo nung sa una pa lang. Kanya-kanya. Di ba? Tuloy ko. Hindi sa banal na espiritu, sabi niya. Di siya ngunit na taong may karunungan mula sa Diyos una sa lahat, may malinis sa pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Ang taong naibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito, nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Meron bang relasyon tayo sa ibang kapatid? O nakikita lang natin yung mga pangapangalan ng mga kapatid natin? Pero wala ho tayong kumusta? Ano bang nangyayari na? Diba? Sabi ni Brother Delo na, totoo po yan, Bro Eman. Yan po ang nangyayari sa kapulungan. Minsan, ang kinatatamaran na yung pakikipagkapatiran na ito po ang mahalaga. Diba? So, ibig sabihin lang, sabi ko nga, nakakalungkot kasi darating yung sinasabi nga ho ng kasulatan na iniisip kasi nung marami, tama, nasa kapulungan tayo, pero kung hindi natin ginaganap yung sinasabi na ni Abiyahawa, itsura lang tayo ng isang makamundo, isang makalaman. Kasi ang termino ho ng banal na kasulatan, dalawa eh. Naalala niyo yung sinabihan ni Yahweh si Pedro? Naman sabi niya, ngunit lumingon si Yahweh, tumingin sa mga alagad at pinagsabihan si Pedro, lumayas ka sa harapan ko, Satanas. Tingnan niyo si Pedro ang tinutukoy, binanggit niya yung Satanas. Ano ang sabi niya? Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao. O di dalawa lang. Dalawa lang. Espiritu, laman, tao, makamundo, Satanas, Diablo. Di ba? Dalawa lang. Hindi tayo pinahirapan ni Abiyawa. Sa pangunawa. Kasi lahat ng reliyon na pinasukan ng tao, puro nasa laman. Lahat. Walang reliyon na wala sa laman. Lahat. Tandaan nyo ito. Diba namula tayo na ang bata binibinyagan, kinukumpilan. Yun naman pala, hindi. Wala naman palang itinuturo ang banal na espiritu. Sa Iglesia ni Cristo, inihahandog ang bata. Yun pala, nangyari lang sa Israel. Panganay, lalaki, yung nagbubukas ng bahay bata. Panganay, lalaki. Sa Israel. Pero nangyari, Iglesia ni Cristo, mga hintil, inihandog ang bata kay panganay, kay ikalwa, ikatlo, bunso, lalaki, babae, sala. Hindi pala itinuro ng banal na espiritu. Ibig sabihin, talagang lahat ng reliyon nasa laman. So ito ngayon, ang dinadala ng maraming tao. Yung aral ng reliyon hanggang sa ngayon. Mga kapatid, baka may ilan pa ho sa atin na nakiki-birthday, nakiki-anniversary. Ibig sabihin lang, nasa laman po kayo. So, kung ikaw ay nasa laman, may paghatol kasi dyan pagka ikaw ay nasa laman, antimano ho yun, kamatayan ho yun Diba? Pagka ikaw ay lumalakad ayon sa laman,
kamatayan ang hatol dyan. Diba? Oh. Baka nakiki-anniversary ka, nakiki-birthday ka, o kaya naman ay nag-aanak ka sa binyag, nag-aanak ka sa kumpil, o kaya naman nakikipag-inuman ka, o kaya naman ay naninigarilyo ka, yung gawain ng laman dito, nasa laman ka. So, ibig sabihin, no, pagka ganun ho yung ginagawa mo araw-araw, spiritually dead ka na, o para ho doon sa kabatiran ng marami. Sabi ko nga ho, ang banal na espiritu ang magtuturo. May masaktan man, kaya kailangan natin sabihin. Kasi hindi naman tayo dahil doon sa dami. Brad, baka makakasakit ka ng damdamin. Ay, hindi ko na ho inano sa akin yun, baka makasakit, hindi na ho. Kasi kaligtasan nga ho eh. Halimbawa, sa ngayon ikaw ay nakikisalamuha pa, nakikipag-inuman ka pa, yung bisyo ng paninigarilyo nasa iyo pa, nasa laman ka. Pagka ikaw ay nasa laman, ano ba ang sabi? Tingnan natin pagka ikaw ay nasa laman. Sabi niya, sa 8.5 ng Roma, sapagkat ang mga ayon sa laman nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat, ang mga ayon sa espiritu ay mga bagay ng espiritu. Dalawa lang. Either na ikaw ay nasa laman, tapos ayon sa espiritu. 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. So kung wala kang kapayapaan, nasa laman ka. Kung nasa isip mo ay puro kaguluhan, nasa laman ka pa rin. Ano ibig sabihin nun? Ang tao, habang lumalakad sa laman, patay. Paano yung Brad? Nasa kapulungan naman ako. Walang say-sayo. Kahit ko kayo nasa kapulungan, kahit kilala nyo si Abay Yahawa, at kayo lumalakad sa laman, patay kayo. Paano yun, Brad? Ibig sabihin, buhay lamang, ang tao, buhay lamang, humihinga, pero yung espiritu o yung espiritu mo, patay na. Anytime na dumating na sa iyo yung katakdaan, darating yung sinasabing ikalawang kamatayan. Kasi patay na yung espiritual mo eh. Wala ka ng komunikasyon sa kay Abay Yahawa. Ang sama eh, di ba? Wala kang komunikasyon kay Abay Yahawa. Wala ka rin komunikasyon dun sa mga kapatiran. Ano yun? Ano say-say nun? Di ba? Yung iba ko kasi pag nasa reliyon ka, baka matisod, hindi na ho natin inaalala yun kasi kaligtasan mo. Kung ayaw talaga nating maligtas, basta nasabi ko yung sinasabi ng kasulatan, wala na ho. Yung dugo, kung sinasabi nga ni Pablo, ano na ako sa inyong mga dugo? Diba? Hindi na ako sisisihin sa inyong mga dugo. Kung nasabi na, at naibalita na, yung mga bagay na patuloy pa rin ninyong ginagawa, wala na akong magagawa. Di ba? Ulitin no? Basahin ko ulit. 8.6, ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. 8, ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, kahit na nasa kapulungan ka, patay ka. Tama di ba? Let's say nakikinig ka. Araw-araw nakikinig. Araw-araw nanonood. Pero may lihim. Namimigarilyo, umiinom, nakikipagsayahan sa mundong ito. Ano yun? Pagpapakaba na lang ang sinasabi sa kasulatan. Ituloy natin yung Roma na yan. Tingnan nyo. 9. Sabi doon sa mga mananampalataya,
Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo'y nasa inyo, dapat ang katawan patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu'y buhay dahil sa katuwiran. Tama ba? So kaya pala, kahit na nakikinig ka, hindi mo naintindihan yung pinakikinggan mo. Nasa kapulungan ka lang. Maaaring bumabanggit ka rin ng pangalan ni Abay Hawa. Pero walang komunikasyon dahil wala ho yung banal na Espiritu. Wala ho yung banal na Espiritu na dapat sana yan ang magbibigay ng komunikasyon sa atin. Di ba? Kaya Abay Hawa. Kaya nga ibinibigay yan eh. Ilagay nyo doon sa pangalawang 2:9. Sabi ho dito, pangalawang Tesalonica, ihayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas, yung laman. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan, kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Bakit? Mapapahamak sila. Bakit? Dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan makapagliligtas sana sa kanila. Ano mangyayari? 11. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalilang para maniwala sila sa kasinungalingan. Total naman, hindi naman nakikita ni Brad. Merong ganyan Total, hindi naman nakikita ni Brad. Yung iba natatakot. Natatakot sa akin. Hindi natakot kay Abay Hawa, pero natakot sa akin. Diba? Ang katakutan natin, yung may kakayahang pumatay at ilibing at hindi ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Abay Hawa. Diba? Yun ang dapat nakatakutan natin. Ituloy ka po. 12. Nang sa ganoon, maparusahan ng lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. O, kapatid, bilang kapatid na nasa kapulungan, paalala, kung ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan, namumuhay sa buhay dito sa mundong ito, sinasabi ng kasulatan, patay ka. Patay ka spiritually. At tinanay niya, sa 13, mga kapatid, sabi doon sa mga kapatid sa Thessalonica, mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat lang kami magpasalamat dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa katotohanan. Pinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Yahweh. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag, panghawakan ninyo ang itinuro namin sa inyo maging sa salita o sulat. Alibin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Yahweh. Ng Diyos na ating Ama, mahal tayo ng Diyos. Siya rin na nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya at naway bigyan din kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Di ba? Kasi sa reliyon, hindi naman natin naririnig ito. Lahat ng pretending sa reliyon nangyayari. Tatakutin ka, impyerno, ipitiwalag ka. Wala naman say-sayho yun eh. Tiwalag, impyerno, wala say-say lahat. Sa kapulungan,
Kahit nasa kapulungan ka, at namumuhay ka pa rin sa laman, patay ka na. Di ba? Yung sinasabi ng kasulatan eh. Tignan nyo sapagkat ang kaisipan ng laman pakikipag-away laban sa Diyos. Di ba? Oo. Ang mabigat yung sinabi doon sa Jeremias. Sabi niya, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga dalubhasang gumawa ng masama. Unless na magkaroon ka ng banal na espiritu, talagang hindi ka mababanal eh. Hanggat wala yung banal na espiritu na magbabanal sa tao, mananatili ka lang laman. Kaya sabi ko nga, kahit pala gaano ka nakakatagal na nanonood at nakikinig, wala rin palang sa yun, kung namumuhay ka pa rin sa laman. Huwag nating gayahin ng mga reliyon. Wala ho tayong kaligtasan doon. Nagpapakalayo tayo sa laman. Wala. Pero mo, itinuturing ka ng patay. May bayawa. Once na ikaw ay nasa laman. Makamundo. Sabi niya. Mabigat kasi yung ano sabi niya sa Efeso 2:2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nag-aari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pero ngayon, yung puso na dapat ang tumira dyan ay yung banal na espiritu o si Abayawa. Hindi. Ang nakatira yung laman. So, ano yung i-expect nyo kung ang nakatira dyan, laman? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, hindi ka magkakaroon ng kagalakan, wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Wala kang iniisip. Sarili mo, iisipin mo. Pero yung sasabihin mo, yung pakikipagkapwa, alam na yan. So, lumalakad yung oras. Hindi man natin maibabalik yung oras na nakalipas na eh. Maibabalik ba natin yun? Hindi na. Nakalipas na ho yun eh. Hindi na. So, anong gagawin natin? Kung hindi naman ibabalik yung nakaraan, nakalipas na yan. O di, panibagong oras naman, may pag-asa pa naman habang tayo yung buhay. Di ba? May pag-asa. Pero kung yung pag-asa na yon, mismong tayo ang magwawalang bahala doon sa pag-asa na ibinibigay sa atin ng may hawa, wala na. Pagka inabot na tayo ng kamatayan, ng katandaan, wala na. Ano ba ang sinasabi doon? May banggit si ano dyan eh. Sabi niya, tinan nyo doon sa 9:4 ng Ecclesiastes, sabi niya, sapagkat sa kanya na napisan sa lahat ng may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ibig sabihin, wala na rin palang saysay kung ang isang leon patay na. May pag-asa yung aso, buhay. Pero yung leon, kahit na leon ka at patay na, wala na pag-asa. May pagkakataon mo ba? Meron po. Yung nakalipas na oras o nakalipas na mga panahon, isang tabi na natin, hindi na natin maibabalik yan. Diba? Wala na. Wala na makapagbabalik ng nakaraan. Meron ba ba? Hanggang alaala na lang yan. Hanggang iisipin mo na lang yan. Diba? Ang kailangan natin, ito yung buhay ngayon. Kung ano yung kalooban niya, kaya. Sayang, sabi mo, ako nangihinayang ko na lumalakad nga ho yung panahon na wala naman tayong nagagawa. Mapalad yung mga kapatid, na mayroong banal na espiritu
Alam nila yan. Alam ng maraming kapatid kung ano yung aking sinasabi. Kasi naranasan nila ho eh. Naranasan nila na magmahal kay Abay Yahweh. Naranasan nilang magmahal sa kanilang kapwa kapatid. At siyempre, naranasan din nila yung mahalin yung kanyang sarili. Paano ba ang pagmamahal sa sarili? Yung maligtas tayo sa kasalanan. Di ba? So kung nagagawa na natin yung kalooban ni Abay Yahweh, naibig natin siya ng buong puso, naibig natin yung ating kapwa sa pamagitan ng maraming pwedeng gawin eh. Di ba? Pagtulong, gamitin natin yung panang mundong ito, yung resources ng mundong ito para doon sa mga kapatid. Hindi ba? O di nakatulong tayo, nagampanan natin yung kalooban niya. O di naibig natin yung ating sarili. Kasi pag hindi na tayo nagkakasala, naibig na natin yung ating sarili. Pero kung wala tayong gagawin, patay na tayo. Kasi wala kang ginagawa eh. Para ka lang taong mundo, Diablo, yung karakter ng Diablo na sinasabi, sinungaling, mamamatay tao, ano pa, nakikipid, ngangalo niya, sumasamba. Yan yung karakter ng Diablo eh, ng laman. Diba? Wala siyang pag-ibig, baha-bahagi. Yan yung karakter ng Diablo o ng laman o ng taong makamundo. So yun po mga kapatid, ang banal na espiritu na sinasabi niya, sinasabi ko mga bagay nito habang kasama niyo ako, sabi niya sa kanyang mga lingkod. Pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na espiritu ang ipadadal ng mabilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo. Hindi si pastor, hindi si father, hindi si pastor, o hindi si imam. Ang banal na espiritu na ibinigay niya sa atin, yun ang magtuturo. Ang dami nang itinuro eh. Ang banal na espiritu sa atin. Diba? Kahit nga ho yung mga walang banal na espiritu, nakarinig eh. Pero napakasarap siguro kung meron tayong banal na espiritu. Hindi yung nakinig lang tayo doon sa mga taong merong banal na espiritu. Di ba? Kasi yung mga taong merong banal na espiritu, yung bunga ng espiritu, yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, abay naranasan mo ng bawat isa yan. Hindi katulad nung nakikinig ka lang doon sa may banal na espiritu. Hindi mo maranasan yung bunga ng banal na espiritu. O, di ba? Kasi nakikinig ka lang eh. Hindi mo naranasan. Bakit? Wala ka namang ginagawa eh. O, isa kang taong makamundo. Baka laman. Wala. Nakikinig ka lang. Nanonood ka lang. Di ba? Sabi ko nga, hinahanap ko eh. Nasaan yung 36,000? Yung mga nakakaraan, nasaan yung 46,000? Wala. Wala akong makita. Pero recorded. Sa Facebook. Kung gaano karami. Pwede pa ho yung sa YouTube. Sa YouTube, million ho ang naging views roon. Hanggang ngayon naman ho, may views pa rin ho. Sa YouTube. Nasaan? O, wag na tayong naging katulad nila mga kapatid. Di ba? Ang sarap maranasan yung banal na espiritu nasa iyo. O, di naranasan mo yung sinasabi ni Pablo. Ang bunga ng banal na espiritu ay ano? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinod. Meron mo yan. May paranas sa atin yung bagay na hindi na ipaparanas doon sa mga nasa laman. Rosely Bando, paano Brad kung makikipag-usap ka lang sa isang hindi mo kapananampalataya, pero ang topic nyo tungkol kay Bayaw, pwede ba yun? Ang tanong doon, makikinig naman kaya? Kasi yung mga walang espiritu, mas iiwasan ka na mga yan. Hindi kayo magkakatagalan yan. Hindi katulad nung pareho kayong may banal na espiritu, miski maghapon kayo magkausap niyan, kasi meron espiritu eh. Pero pag kayong isa nasa laman,
Gagawa ng paraan yan para hindi kayo... Kasi iba talaga yung meron kang banal na espiritu at saka yung nasa laman. Kasi nga magkaaway yan eh. O paano kayo magkakatagalan ng usap kung yung isa ay nasa laman? Yung isa mayroong espiritu. Paano kayo magkakatagalan? Wala. Hindi mangyayari yun. Alin masagal ba? Kung magkakatagalan kayo, pareho kayong may espiritu. O the other way naman, kung nagkakatagalan kayo, pareho kayong nasa laman. Pero kung ikaw ay merong espiritu at yung isa ay nasa laman, hindi kayo magkakatagalan ng pag-uusap. Yung nasa laman, gagawa ng paraan yan para putulin yung pag-uusap nyo. Nakuha niyo po ba yun? Kasi sa isang nasa laman, hindi niya kayang tanggapin yung sinasabi ng Espiritu. Magpipretend na lang siya. Pero yan, balaisis na. Gusto na niya makatakas na. Hindi ba? Ayan. Sabi ni Sister Rosley, o nga Brad, totoo yun. Iba nga talaga. Totoo yan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nakasulat na yun daw nasa laman, magkaaway doon sa Espiritu. Kaaway ng Diyos ang nasa laman. Kaya hindi magkakatagalan. Kung meron yung isa, may Espiritu, yung isa wala, magpipretend yung wala. Alam mo, lalo't kaibigan mong matalik, magpipretend na lang siya na parang tinatanggap yung mga sinasabi mo. Pero deep inside, wala. Walang say-say, walang kabuluhan. Ayun po, maraming salamat. Sana po ay, ulitin ko po kahit na tayo ay nasa kakulungan at hindi ho natin, at tayo ay nasa laman, patay na ho tayo. Mabigat ho yan. Mabigat ho yung binasa natin dun sa Roma 8. Patay na tayo. So, anong natitira na lang na buhay sa atin? Yung ating katawan. Anytime po na alisin na ni Abay Yahweh yung buhay na yan, naghahangad ka ng buhay na walang ganun, hindi mo na matatagpuan yan. Hindi ba? Hindi na. So, ano pinakamaganda? Mabuhay tayo spiritually. Kasunod nun, buhay din yung ating katawan. Pansamantala. Kasi mamamatay din talaga ito eh. Pansamantala, buhay siya. At least, buhay yung espiritu natin. Kaysa patay yung espiritu natin, alive in kicking yung ating physical na katawan, pagdating sa huli, dito ka na rin lang sa mundong ito. Basta ka na rito. Samantalang yung buhay yung espiritu, katawan mo lang may stuck dito. Di ba? Magbibigay na lang siya ng panibagong katawan. At tuloy ang buhay tuloy ang buhay ng espiritu. Hindi na mamamatay yun eh. Bakit? Binigay niya na ng buhay yun eh. Paano bang magkakaroon ng kamatayan? So, alin na lang mamatay? Yung katawan na lang. Yung katawan natin na ginamit natin sa panglaman dati, yan ang mamamatay. Pero yung espiritu natin, ang buhay. Tuloy-tuloy yung buhay natin. Wala na nga lang talaga dito sa mundong ito. Hindi na. Kaya nga, nagagawa na nating, pwede nga, nag-iisa ka na lang. Di ba? Ano ibig sabihin doon? Kasi kung ang makakasama mo nasa laman din, mas maganda na nag-iisa ka. Kaysa yung makakasama mo nasa laman, baka mamaya mahulog ka pa. Di ba? Kasi yun po. Salamat po. Eka, sino pa ba yung aking hindi nababasa dito? Kahapon daw, marami akong naglaw yung monitor. Brad Sam Rotoni. Teka baka may nakaligtan na naman. Itatas-tas ko lang ng basa. Ayun.
Brother Dale Lanaba. Kaya nga mga kapatid, sa magitan ng mga kaawan ng Diyos ay sinasabi ko sa inyo na iharap ninyo sa Diyos ang inyong mga katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos na siyang inyong makatuwiran. Nasa Roma 12 ho yun. Yung binanggit ni bro. Ayun. Talaga nagluloko yung aking monitor. Bumalik uli sa dati. Hindi na ako makapagbasa. Sabi ni Brad Melchor Pasis, dapat po talaga kausap ang kapatid sa kapulungan. Oo, hindi lamang dapat kausap. Dapat meron din talaga tayong gagawin. Kumbaga yung pakipag-usap sa ating mga kapatid, kasama na yun dun sa ating dapat na gawin. Kasi meron pang gagawin tayo bukod dun sa pakikipag-usap natin sa ating mga kapatid. Brad Fernando Pronevo Villara, tama po Brad Emmanuel. Nalitong kuha. Rose Libando, tama. Salamat Brad. Salamat din sis. Sister Maria Victoria Morales. Croy Corsiga, Jinking Duberte, Shirley Bando Abrera, yan nga ko lang na tawag. Lolita Corsiga, Sister Lori Calderon, sana wala akong nakaligtaan. Sige po. Jen L. Juarez. Sige po. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong ilalagay sa mundo ito, araw man o gabi. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers at ating mga kapatiran. At kung lolobin po, medyo matagal pa naman meron tayong Zoom, 31 yata ho yun. Huling linggo, kung lolobin niya ba meron tayong Zoom. Alas 4:30. Araw ng linggo yun. So muli po maraming pong salamat sa lahat ng makakapanood at manunood. Lobby po ni Abay Hawa na patuloy na magbukas siya ng pangunawa. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po Salamat po sa lahat po ng ating mga kapatid na kamang gagawa ni Abay Hawa. Maraming pong salamat.